Hello po! Good morning, church! Good morning po! Parang wala naman po ako naririnig. Good morning, church! Good morning! Ayan, sa lahat po ng mga nasa likod, inaanyasan po kayo na pumasok at nagsisimula na po tayo sa ating gawain. Ayan po ulit, isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. At ako po si Apple at ako po ay magiging MC niyo po ngayon at isa po itong pribilehiyo na at isang opportunity bilang upang makapaglingkod sa ganitong paraan. Minsan nakikita niyo lang po ako dito na sumasayaw, pero ngayon I'm happy po to serve bilang MC niyo po ngayong umaga. At muli, una po sa lahat, gusto ko pong i-welcome ang lahat po ng umatid ngayon sa lahat po ng mga first-timers kung meron na po at sa ating po mga online viewers po. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat. At ngayon, parang hindi ko naman po nakikita yung mga ngiti ng mga kapatid. Batiin naman po natin yung mga katabi po natin ng good morning! Good morning po! I love you with the love of the Lord! Amen. Alam niyo po, lagi ko pong iniisip na hindi po aksidente na nakakakilala po tayo ng mga tao sa buhay po natin. It's either po, pagiging parte po ng buhay natin sila or magiging lesson po natin or magiging blessing po tayo sa kanila. And ngayon, I am blessed po dahil blessing po kayo sa akin dahil nagkaroon po tayo ng napakalaking pamilya dahil po sa Glorious Covenant Ministry. Amen. Ngayon po, sige po tuloy po tayo. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating gawain, gusto ko pong tanongin niyo po sa sarili niyo po na kung bakit po tayo nandito. Gusto ko pong tanongin sa sarili niyo throughout our service po, why are you here? Amen? Sa kabila po ng sa dami po ng problema, sa lahat po ng struggles, and yet, we're still here. Amen? Amen po. At ngayon po, I want you to self-reflect po. I-check po natin yung bawat faith po natin, yung puso po natin, kung nasa Panginoon pa po ba tayo. And ngayon, di ba po, kailangan din po, i-check din po natin yung mga kasama po natin, kung, di ba po sa relasyon, hindi po pwede na yung isa po mataas yung emosyon, then yung isa, dapat po kalma. Ganun din po, vice versa, dapat nagtutulungan po tayo na umaangat. Amen? Ganun din po sa faith po natin. Kailangan po magtulungan po tayo sa bawat isa. Amen? At ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Let's all fix our heart and minds, and let's all start with our opening prayer. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, bago ang lahat. Nais po namin magpalili sa iyo, Panginoon. Kami ba'y nagpapakumbaba, O Diyos? Ano man ang aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, Panginoon, kami po yung hihiyan na, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa lahat ng gagamitin ko sa umaga na ito. Lalo na ang iyong mensahero, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa kanya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. I-deliver niya ng maayos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At may pamuhay namin, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming mahal ngayong Panginoon. Ikaw po ang aming bisita, Panginoon. Nararamdaman namin ang iyong presensya, O Lord God. Kaya kami excited na para purihin ka, sabahin ka, Panginoon. Ikaw po ang aming itataas sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen.
nakikita po natin kung gaano po kagulo yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Maraming mga hindi inaasahang aksidente, sakuna, or trahedya man. Maraming mga sabihin na po natin na mga delikadong bagay na nangyayari na hindi inaasahan po ng bawat tao. Sabihin na din po natin na ang mundo ay hindi na daw po safe. Minsan kahit nasa loob pa lang ng bahay, hindi pa safe. Tayo po bilang anak ng Panginoon, naniniwala po ako na alam naman po natin na ang lahat ng yan ay nakatala sa salita ng Panginoon kung saan mangyayari at mangyayari ang lahat. At ang tao, sabi po doon, ay pasama ng pasama. Pero tayo po bilang nagtitiwala at mga anak ng Panginoon, naniniwala po tayo na tayo po ay may isang lugar na kung saan safe po tayo. At iyon po ay sa kamay ng ating Panginoon. Na kung tayo po ay mananatili at magtitiwala sa kapangyarihan, sa kakayanan, at sa pag-aalaga ng Panginoon, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa amin ay ligtas. Amen? Kaya po tayo narito ngayong umaga. Tayo pong lahat ay naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Na kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Basta po manatili lamang po tayo sa kanyang kanungan. Amen? Tayo po lahat ay sumamasaan ng Panginoon. At maaari po ba ang awit na ito ay gawin po natin personal na pakikipag-usap sa Panginoon. Personal na pagsimba sa ating Panginoon.
na naggagandahan at nagkagwapuhan, bigyan nga po natin yung ating mga katabi. At sabihin natin, mahal ka ng Panginoon. Ngayong umaga nito, tayo magdiriwang at tayo ay magsasaya dahil lahat po tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Ang lahat ay magdiwang, ang lahat ay sumamba, magpuri sa ating
humihingi ng comfort. And grabe po sobrang saya po magbalik ng pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng praise and worship. Amen? At kayo naman po, sa ating pong mga chikiti, sa ating pong children ministry, sino po yung mga ages 3 to 5 to 13 po, inaanyahan ko po na pumunta po dito. Kahit mga baby lang po. Kailan niyo ba Amen. Alam niyo po ba, ganyan lang din po ako kalaki dati. And ngayon, medyo lumaki naman po. And I can proudly say na produkto po ako ng GCL Children's Ministry. Gusto kayo, bebe? Amen. Tayo po tayo lahat para ipalalangin po ang ating children ministry. Pangunahan po tayo ni Tita Leo. Higit na nagmamahal ko sa mga bata ang Panginoon sa Kristo. So, sa kanila kasi yung innocence, sa kanila lahat na yung tunay na pag-usap ng walang kaplastikan, walang pagmukay-babaw, is a pure soul na hinahanap ng Lord. And let us continue na ang Panginoon po ay patuloy na maingatan sila. Samahan niyo po ako na manalangin, tapos po natin ang ating kanang kamay. Maraming Diyos na nasa langit. Habang nakataas po ang kamay ng buong kongregasyon, ng lahat ng pastors and leaders ng iglesia nito, hinihiling po namin na iunat mo rin ang iyong mapagpanang kamay para pagpalain ang lahat ng bata na narito sa lugar na ito. Lord, alam mo namin, Panginoon, na mahal mo sila and kayo ang merong kakayahan na magbigay ng protection sa kanila sa mundo nito. Hinihiling namin ang sama-sama ang pag-iingat sa kanilang buhay sa araw-araw, sa kanilang paglalakbay sa eskwela, sa pagtungo sa lahat ng lugar na inilaan mo para sa kanila, sa kanilang mga magulang, sa kanilang buong pamilya o Diyos, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang talento. Just bless them, Lord, na ang lahat ng ito ay patuloy na makapagbigay karangalan sa inyo at sa kanilang magulang. Dalangin po namin ang patuloy na masaganang biyaya ng pag-iingat sa kanilang mga buhay kasama ng kanilang buong pamilya. Salamat din, O Diyos, na kayo po ang magagay sa kanila na lumaki ng may takot sa inyo. Kayo din po ang magkaloob ng mga tamang tagapagturo para sila po ay i-guide, bigyan ng karunungan, kaalaman sa mga bagay na kailangan nila, lalo na sa bagay na magdudulot ng patuloy, parangal at pagkatapos sa inyo. Sa amin po pagsasama-samang panalangin na ito para sa mga batang ito, kasama ng buong worship team, Panginoon, ng buong kapulungan ng Glorious Covenant Ministry, inihiling po namin ang kapayapaan, kaligtasan, at lahat ng masaganang biyaya, kabutihan para sa kanilang lahat. Ngayon at magpakailanman sa matamis na pangalan ni Jesus ang lahat. Sabi na, Amen. Amen. Sabi na kayong mga bata para mag-aral sa inyo. Nakakatuwa po yung mga bata na habang tinatawag po sila, tumatakbo sila papunta rito sa harapan. Amen. Nung sinabi, punta yung mga bata, tumatakbo pa sila. Sa ating pong malalaki, nawa po tumatakbo rin tayo pag tinatawag tayo sa harapan. Amen. Kasi
alam ng mga bata na may blessing pag tinawag sila sa harapan. So, ganun din po tayo. Anyways po, salamat po sa Panginoon sa isang masarap at magandang panahon. Sabi natin kanina, matamlay daw ang panahon, pero yan po part ng pagpapala ng Panginoon sa atin kasi malamig po ang panahon ngayon. So, isang blessing po ng Panginoon na bagamat sabi nila ay napakalakas ng bagyo. Pero dahil po sa prayers natin lahat, tignan niyo po ngayon ang panahon dito sa atin, di ba? So, sabi nga po sa bawat umaga, blessing daw po yung gumigising tayo. Pag gising natin, worship na po tayo sa Lord. Pag kumain tayo, worship na po tayo sa Lord. Pag binigyan ka ng magandang damit ng Panginoon, worship tayo sa Lord. Pag meron kang karamdaman, mag-worship tayo sa Lord. Lahat daw po yan ay pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kung tutuusin, sabi nga natin, pag tumatayo po tayo sa tithes and offering o sa paghahandog at ibigay sa Panginoon, hindi na raw po kailangang ipaliwanag ng napakahaba. Kasi bilang mga Kristiyano, alam na po natin ang tungkulin ng isang Kristiyano patungkol sa Panginoon. Pero bakit may tao po na ginagamit ng Diyos para tumayo sa harapan? So, ito po ay isang encouragement lamang para sabihin at laging ipaalala sa atin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya po may tumatayo rito para paalala sa atin kung gaano ba kabuti ang Panginoon sa atin. Alam mo po, bilang mga Kristiyano, sabi natin, kung gagawa ka daw ng mabuti sa kapwa mo, kung gagawa ka ng mabuti sa kaibigan mo, kung gagawa ka ng mabuti sa kapatid mo, kung gagawa ka ng mabuti sa pamilya mo, kung gagawa ka ng mabuti sa kaaway mo, at lalong higit kung gagawa ka ng mabuti sa gawain ng Panginoon, gawin mo to dahil mabuti kang tao at hindi dahil namumuhunan ka. Ano po yung pagkakaiba nun? Kasi, ang tao po kasi, pag ginawa mo ng mabuti, nag-i-expect agad sila, may gagawin ding mabuti para sa iyo. Hindi daw po natin ginagawa ito para mamuhunan. Tama, ang sabi ng salita ng Diyos para sa kapuyang salita ng Diyos, binanggit din ni Ate Neri ng Friday, huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Dahil pagdating ng panahon, ikaw ay mag-aani pag hindi ka nagsawa. Pero huwag po tayo doon sa mag-aani. Doon po tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi pag gumagawa ka ng mabuti, bonus na lang po yun pag ikaw po ay nag-amin. Amen. Kasi minsan, pag gumawa ka ng mabuti doon sa kaibigan mo at hindi pinalik sa'yo, nasasaktan ka. Ganun po kasi ang kaisipan ng tao. Gagawa ako ng mabuti kasi alam ko, pagdating ng panahon, gagawa din niya ako ng mabuti. Pero sa gawain po ng Panginoon, pag pinagpala ka ng Panginoon, bonus na lang yun. Ginagawa mo to kasi alam mo, ito ang gusto ng Panginoon. May tatlong bagay po. Sabi, maximize happiness. Magdagdag ka raw, magpakarami ka raw ng kaligayahan. Kaligayahan mo na maglingkod sa Panginoon, kaligayahan mo na maghandog sa Panginoon, kaligayahan mo na umawit sa Panginoon. At iyan po ay magandang bagay. Minimize pain. Bawasan daw po natin yung mga sakit. Bawasan daw po natin yung mga lungkot sa buhay natin. Bawasan daw po natin yung mga emotion sa buhay natin. Yung emote ka, wala akong pera, wala akong pambili ng ganito, wala akong ganito. Bawasan daw po natin yun. Kundi maximize happiness and do the most good. Gawin daw po natin yung pinakamabuti. At alam natin, mabuti po ang maghandog sa Panginoon. Kung tutuusin po, alam niyo po, yung paghandog po sa Panginoon, ito yung pinakamaliit na parte ng paglilingkod. Kasi, dudukot ka lang sa wallet mo, maglalagay ka sa sobre, ilalagay mo dito. Diba? Ang bilis, ang dali. Compare sa mga musician, sa mga song leaders, sa mga pastor, sa mga humahayop, tinatrabaho ng gusto. Pero ang paghahandog po, kung gagawin mo, dahil alam mong mabuti ang Diyos sa'yo, ito po yung napakaganda, napakadaling bagay para sa ating lahat. Alam niyo po, bilang mga, sabi nga namin, tinawag namin, act lang kami, act counting ladies. Pag kami po yung nagbibilang ng
tithes and offering, hindi po namin alam kung saan nanggagaling yan, kung Panginoon nanggagaling yan. Alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Sa panahon natin, ang hirap talaga ng mga kalagayan natin, di ba? Alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. Meron tayong mga kapatid na hinto ang trabaho, may mga kapatid tayo na mahina ang negosyo, may mga kapatid tayo na gumagawa ng paraan para mabuhay araw-araw. Pero pag nagbibilang po kami ng tithes and offering, lalo na po pag first Sunday, natutuwa po kami sa Panginoon. Kasi nakikita po namin yung laman ng sobre, may 1,000, may 2,000, may 5,000, may 3,000, may 10,000, minsan pa at higit pa doon. At naniniwala ako bakit nangyayari yun. Kasi po, nakikita natin lahat ng mga kapatid natin na pag gumawa tayo ng mabuti sa Panginoon, ginagawa din po tayo ng mabuti ng Panginoon. Amen? So, ang pagiging layunin po natin sa paghahandog sa Panginoon, hindi po yung balik sa atin, kundi ang maging layunin po natin sa paghahandog sa Panginoon dahil ginagawa mo to, dahil ito ang pinakamainam para sa Panginoon. Amen? So, tayo po lahat ay tumayo at hawakan po natin yung ating mga sobre at ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Lord, salamat po kasi meron kaming buhay sa araw-araw, meron kaming lakas sa araw-araw, meron kaming kinakain sa araw-araw, meron kaming dinadamit sa araw-araw. Salamat po dahil ligtas kami sa araw-araw at ramdam namin, Panginoon, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami ginagabayan at pinagpapala, Panginoon. Bagamat minsan sa buhay po namin, Panginoon, dumadating po yung ups and down, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa pinansyal, Panginoon. Pero hindi nagiging dahilan yun, O Diyos, para kami po ay sumuko at hindi lumaban. Salamat, Panginoon, dahil bawat isa po sa amin, may puso po na gusto ay gumawa po ng mabuti para sa iyo. Lord, ginagawa po namin ito, yung paghahandog, pagbibigay, hindi dahil gusto namin magkaroon ng maraming blessing sa buhay namin. Kung meron man po ng ganung pagkakataon, salamat po kasi po yun po ay reward mo lang po para sa amin. Pero Lord, salamat po kasi sa bawat araw, Panginoon, hindi mo kami pinababayaran. Kaya nga po, O Diyos, muli po, maraming salamat po sa mga anak mo narito na taus-pusong naghahandog at nagkakaloob sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na muli po, lagi namin maalala, Panginoon, na kaya kami merong lakas, kaya merong trabaho, merong pera sa aming mga bulsa, ito po ay galing sa iyo at hindi galing sa amin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. Purihin po ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Muli po, bago po tayo maghandog, paalala ko lang po, remind ko na po Ate Jen, yung pong ating project ni Nehemiah, nabubulol na po ako, ay nagpapatuloy po. So sa mga gusto po na maghandog po o magkaloob po para sa ating project ni Nehemiah, lapit lang po kayo kay Ate Tess Velaro o kay Ate Gemma para po mailista po namin, bibigyan po namin kayo ng duplicate na resibo para po sa inyo pong inihuhulog doon. Nakakatuwa po na meron na po tayong mga elders na nagsisimula para rito, na naghahandog po para sa ating project ni Nehemiah. Kaya nga po, tulong-tulong po tayo para po sa ating plano para po sa ating church. Salamat po sa Panginoon. Magbigay po tayo ng lingiti sa ating harap.
lahat. Makitayo po tayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa Filipos chapter 2, verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. Ang halimbawa ni Kristo. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroon ding kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay ninyo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus at doon po nagtatapos. Sorry po. Tinatawag ko po ang tagapagligto ng Diyos, Pastor Benes Gama. Salamat po, ito na sa napakagandang busis na pagkabasa. Amen. Isang magandang umaga sa ating lahat. Isang malamig na araw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos tayo mabuti! Mabuti po sa ating lahat. At let us pray, Father God, napakabuti mo po sa amin. Walang kapantay at kabutihan po sa amin, Diyos. Kung kanong man po ay nakatayo ngayon, patuloy na naglilingkod sa iyo, at patuloy na nakikibaka sa laban ng buhay, ito hindi dahil sa aming Panginoon. Kundi lagi namin nakikita at naalala ang paglaban mo hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Pinaglaban mo kami, Panginoon, at kami po ay nagtagumpay dahil sa Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. We pray, Father God, nang bawat pag-aaralan namin ng mga purong salita na nagmumula sa iyo ay tumatak at bumuong po sa kalalima ng aming mga puso upang ito'y magamit namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay upang kami makasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi namin. Amen. Okay, hindi na po tayo po. At may mga kapatid po tayo na nagmula pa po sa Taguig, sila Ate Bianca. Umating na po sila dati sa ating ngayon po, talagang daming pagsakripsyo nila, galing Taguig at dito na kamutin sa atin. At meron pa tayong kapatid na galing sa Pampanga, si Ate Jen. At siyempre, tayong lahat nang narito, pagpalagin tayo ng Panginoon. Amen. Tayo po ay narako sa pag-aaral sa Bible doon sa aklat po ng Filipos, chapter 2, 1-8. Magbibigay po muna ako ng background about Church of Filipos. Ang sumulat po ng aklat ng Filipos ay si Pablo at isinulat po ni Pablo nung siya po ay nasa kulungan. At ipinapakita po nito na ang aklat po ng Filipos, ito po ay sabi rito, ang mga tao doon ay may malalim na pagtutulungan. Yung tumutulong sila. Bukas sa kanilang palad, bukas sa kanilang puso, ang pagtulong sa isa't isa. At mayroon po silang pananampalataya sa Panginoon. Sa madaling salita, ang Filipos po ay nandoon yung pag-iisip tungkol sa pagkakaloob. Subalit, ang Filipos po ay marami pong tao doon.
Binubuo po ito ng iba't ibang tao, Hintil, Romano at mga Grigo. Yan. Dahil doon, sa maraming mga tao, ibang mga tao, kung Grigo, Hintil, nagkakaroon po ng iba't ibang kultura. Kaya ang sabi nito, nagdudulot ng ibang kultura, ngunit nagkakaisa sa pananampalataya. Yan, nagkakaisa sa pananampalataya, iba't ibang kultura. Diba? Katulad sa atin, sa Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas, alam naman natin na sa tahanan natin, kultura natin, hindi katulad sa ibang bansa na pag nag-edad na ng 18 years old, independent na. Tama, ganun ang kultura sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, independent ka na. Sa Pilipinas, ang kultura, hanggang sa mga kaapu-apuhan. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Ganun ang kultura niya. Even sa Chinese, ang Chinese kasi, para yung kayamanan nila ay hindi napapunta sa iba, sila silang mga kamag-anak, magkakapatid, sila na mismo ang nagkakawahan para yung kanilang kayamanan ay hindi na mapunta sa iba. Ngayon, sa aklat po ng Pilipos, mga magulang at kapatid, dahil sa kultura, yun, meron silang kinakaharap na problema. Dahil sa iba't ibang tao. Ito po ay relate sa maraming church ngayon. Na-relate sa maraming church. Nagkakaroon po siya ng pag-aagawa ng posisyon. Salamat sa Panginoon, sapagkat ang GCL, hindi po tayo nag-aagawa ng posisyon. Palakpakan po natin ng Diyos. Binibito po pagkat natin, ano? Kaya, sila ay nag-aagawan ng posisyon. And then, nagkakaroon po sila dahil sa kultura, may pagkabahagi, lumalalim ang kanilang pagchichismis. Chismis sila doon, chismisan dito, ako dito, ikaw doon, ganito. And then, nagkakaroon na ng hidwaan. Alam naman natin ang hidwaan. Alitan, makasariling ambisyon, pansariling interes. Yun po ang naging takbo ng Church of Pilipos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Paul, sabi rito sa Bible, tagayin daw natin yung pag-iisip ni Kristo. Kaya ang topic po natin ay, let us have the mind of Christ. Tagayin natin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Taglayin mo. Ngayon, magpaunawaan natin. Ano ba yung taglayin, Pastor? Anong isip? Anong tatanggalin natin? Mamaya malalaman natin. Sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Sabi nito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. At ang tanong question, bakit kailangan natin taglayin ang pag-isip ni Kristo? Tama. Bakit kailangan natin tagayin ang pag-isip ni Kristo? Ang sagot, para matularan natin siya, katulad ng pagtulad ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Ang ibig kong sabihin ng yung magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo, tagayin natin ang pag-iisip ni Kristo, yung may adapting the attitude of Christ. Yung pag-uugali ni Kristo ay yung ma-adapt natin, makuha natin yung pag-uugali ni Kristo. Pag binasa po natin ang Pilipos 1-15 hanggang sa buong chapter, ng chapter 2, makikita po natin yung attitude ni Jesus Christ na yun po ang pinapa-adapt sa atin. Kaya yun po ang ibig sabihin, having the mind of Christ. Amen. At makikita po natin, kasi church listen, alam nyo, sa panahon ngayon, maging sa gobyerno, nag-aagawa ng posisyon. Isang buwan pa lang, may kinayong ibang sa Senado, sinipitsin ng pamayan, gano'n, nag-aagawan siya ng posisyon. Kaya nagkakaroon ng pagkababahagi. At ito yung nangyayari sa Pilipos. At tuloy po ang Panginoon. Kaya kailangan ng tao ay yung pag-iisip ni Kristo. Sapagkat bakit? Pag laluin yung pag-iisip ni Kristo sa atin, masusunod natin, matutularan natin ang pagtulad ni Kristo, kay Kristo, katulad ng pagtulad ni Pablo. Adapting the attitude of Christ, hindi pag nandun ng pag-iisip ni Kristo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng masusunod natin yung God's will, yung kalooban ng Panginoon. Tama? Yung nangyayari sa atin ngayon. Nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Tama po ba?
Nasusunod natin. Hebrews 10:25. Kala mo ba ng Diyos na tayo dumalo sa mga ganitong uri ng pagtitipon? Every Sunday, ano ng Bible niya? Na ang linggo ay dapat paghandaan natin, tayo lahat ay matin. Kaya mapalad ka ngayon. Sabihin mo sa tabi mo, palad ka, nandito pa. Yung walang tao sa ko. Hindi natin, baka mamaya. Kasi sa malis ko ngayon, ang mga kasama ko sa malis sa libo ko ay nakipagibig at ibamba kasi wala kong ibang araw na minum na ko nila kaya nandito sila ngayon magipagibig at ibamba. Yung kapatid natin na minuna. Sa madaling salita, mga magulang at kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng Bible na kailangan natin yung pag-iisip ni Kristo, yung atin ni Kristo ay mapasa atin. Kasi sabi din sa ulitin ko yung Bible reading kaya nga yaman mayroong kasigahan ng buhay kay Kristo, mayroong aliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Sabi ni Paul, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, one mind. Magpupunod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa inyong pansariling layunin o pagkayabang. Sa halip bilang tanda ng pakumbaba, ituring ninyo higit ng iba. Higit ang iba kayo sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. At pag binasa natin yung susunod, kahit tagay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinapilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip pusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang sa kamatayan, baging ito man ay kamatayan sa Diyos. Pag tinignan po natin, mahirap gawin. Kasi ang nagagawa lang talaga niya si Jesus, iba sa iyo. Tama. Pero pag ang isip ni Christ, yung ating ni Christ na adapt natin, nilagay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating buhay, walang kung posible sa Diyos, magagawa natin ang nagawa ni Kristo. Sabi nga ng Bible, higit pa ang magagawa natin kay Kristo. The Bible says. Kaya kailangan talaga natin makuha yung kaisipan ni Kristo. Kaya ang sinabi ng Hebrews 12:2 o Romans 12:2, renew our mind. Magbago tayo ng isip para yung kaisipan ni Kristo ay pumasok sa atin. Kasi kung ang isip natin ay sa atin pa rin, hindi tayo makakapaglingkod ng lubusan sa Panginoon. Yung attitude ni Christ, hindi natin maaga. Kahit matulungin tayo, kasi ganun ang church ng Pilipos matutulungin sila, may pananampalataya sila. Kaya lang ang problema, kulang sila ng pag-a-apply ng attitude ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, yun po. Kaya sabi nito para matularan natin siya. Sabi nito, number 1, anong dapat natin gawin? Una po, paglilingkod na may pagpapakong, magkano. Alam niyo po, mga magulang ng kapatid, ang pakumbabaan ko hindi ko natin magagawa. Sapagkat ang tao ay may pride. O pakitas ng kamay na walang pride. Walang tataas. Lahat mayroon tayong pride. Mapalitaan mo lang na ang pangalan mo ay chinichismis, ang pangalan mo ay dinudusta. I'm sure. Sabihin mo, hindi pa ko naghin ang kanang kamay ko. Galing sa akin. Amen. Ako nga dito. Kaya kailangan natin maglingkod sa Panginoon na may pakumbabaan. Paglilingkod na may pagpakumbaba, sabi ng Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Na ibig sabihin, sinabi ni Kuya Bimit, kung ang harap mo ay 100, dapat 80 ka lang. Kasi alam naman na gusto ng natin ang standing ng buhay natin Alam ng Lord ko. At ang kailangan lang natin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba kung tayo ay marunong pagpapakumbaba
nagpapakumbaba, wala pong pagtatalo, wala pong away. Kung sige, magaling ka na. Okay. Ikaw nang marunong. Sa madaling salita, napakasarap po na mayroon kang pakumbabaan. Bakit? Ang sabi ng Bible, doon sa Philippians chapter 2 verse 3, and then sa Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay, ano sabi? Ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. At tayo ang nakakaalam sa sarili natin. Kung tayo ay nagmamataas, mararamdaman natin ito na tayo ay binabagsak ng Panginoon. At mararamdaman din po natin kung tayo ay nagpapakababa, mararamdaman din po natin kung tayo ay tinataas ng Lord. Kaya lagi natin pag-aaralan ng ating mga sarili. Ako ba ay nagpapakumbaba sa Panginoon? Pag hindi na, wala kang nagpakumbabaan, adapt mo yung attitude with Christ. Taglayin mo ang pag-iisip ni Kristo at I'm sure, kaya-kaya natin gawin. Amen? Kaya-kaya natin gawin. Wala pong imposible sa Panginoon. And sabi dito, pag mayroon kang pakumbabaan, matututo kang magpatawad o humingi ng tawad. Are you listening? Amen. Pag may pag-iisip ka ni Kristo, matututo kang magpatawad sa mga may kumakasalanan sa iyo. At kung ikaw naman ay may kasalanan, magkakaroon ka ng paglapit na yung pagsisisi, paghingi ng tawad, yung po ay tanda ng pakumbaba. Alam niyo po ang kultura ng Pilipos, ng mga Grego, ng mga Romano, at ng mga Hintel. Sa kanila, ang pagpapakumbaba ay kahinaan. Sabagat ang kultura nila, dapat sila ay tanyag, makapangyarihan. Yun ang kultura nila. Kaya ayaw nila magpakumbaba. Pero puri na kang kaya sinabi ng Pablo, taglayin mo ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Alam mo po, masarap magpatawad ng magulang at kapatid. At masarap din humingi ng tawad. Kasi pag ikaw hindi nagpapatawad at hindi ka humingi ng tawad, isang linggo pa lang, magkakaroon ka na tumataas ng dugong mo. Hahaygadin ka. Amen. Tama po ba? Magkakasakit ka. Hilungin pag ikaw ay nagpapatawad at hindi ka ng tawad, makakalaya ka sa depression mo. Makikita mo yung kagandaan ng Panginoon. Makikita mo yung si Kristo yung sa kus ng Kalbaryo Grabe, para sa iyo, para sa akin. Kaya kailangan po natin mga magulang at kapatid, paglilingkod na mayroon akong babaan. Masarap po paglilingkod ng pagpakumbabaan. Tatandaan po natin, ako Christian, sa paglilingkod mayroon din po, hidwaan, may battle din po. Pero ang tinuro sa akin ng Biblia, huwag na akong pakikipagtalo, huwag ka na pakikipagtalo. Alam naman ang standing natin. Ang kaligtasan natin ay kay Jesus Christ. Amen, kapag natin pagtalo. Kapag magkakaroon na. Naalala ko, nung nag-admission kami sa Bicol, tagal na panahon yun Nung naka-encounter kami na isang video na ang pagkilala kay Jesus Christ sa tao, pinagdalaban nila. Alam niyo po mga magulang at kapatid, itong mga ministro ito, grabe, ipapatahin ang kanilang pananampalataya. Isipin mo ba yun ng tao ba yun? May mga likod ng Diyos, may dalang may dalang Batangas. Kuchilyo. Ako naman may dalang tayo. Sabi ko, bahala na. Nung panahon na yun, hindi pa ako masyadong Sabi ko, bahala na. Pero mga magulang at kapatid, pinapakita sa ating Lord, pag tayo ay naglilingkod sa Lord, dapat mayroon tayong pakumbaba na paglilingkod sa Panginoon. At pag tayo ay nagpakumbaba sa paglilingkod sa Panginoon, I'm sure, itataas tayo ng Panginoon. Gusto niyo ba itaas ng Lord? Yung ayaw, yung hindi naging ayaw itaas. Ako gusto ko itaas ako ng Panginoon. Mas maganda na ang Diyos ang magtaas sa atin, kaysa itaas natin ang ating mga sarili. Masarap po sa piling ng Panginoon. Kaya kailangan po natin magpakumbaba sa Panginoon.
Sabi dito, pag mayroon kang pakumbabaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Magkakaroon ng kagalakan eh. Subukan mo si Charles. Kung tayo ay pray, na siyempre ginawa wala dahil sa totoo lang mga magulang kapatid, tayo ay pamilya ng Panginoon. Sabi mo nga, sino ba ba ang magkikiskisan? Siyempre yung katabi mo. Sa pamilya, sino ba yung nagkatampuhan? Siyempre yung sa pamilya, yung mga ano mo, anak ko, kayo. Magkakatampuhan mo ba yung nasa Malacanang? Hindi naman malayo yun eh. Hindi kayo. Pero tatandaan ko natin ang puro ng Bible. Tayo yung magpakumbaba. Magkaroon ng tinatawag na reconciliation. Masaya. Pag nagkaroon ko ng gano'n, napakasakit na. Magagawa ko natin yan pag ang isip ni Kristo ay taglay natin. Nalapakan ko natin. Hindi natin kakayanin kung walang pag-iisip ni Kristo. Kaya dami na tayo tumutulong sa Panginoon. Bigyan mo pa ako ng alam mo naman pala sa'yo. Sabi natin, kasi hindi natin talaga hindi natin kaya ang laban ng buhay. Kasi ang tao ay ganyan talaga kasi lang natin, realidad talaga sa tao. Realidad. Ayaw natin magpalaman. Sa paghahagit pa lang ng cake, yung mga bata ay sa paghahagit na ano ng mga bata eh. Paghahagit pa lang ng cake, kung gusto ng bata, yung malaki eh. Tama. Yung mga ganun eh. Kaya purihin po kami ng mga magulang kapatid. Yun po ang number one. Kailangan po natin na paglilingkod ng may pagpakumbaba. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa, paglilingkod ng may pagsunod. Yung po ang ginawa ni Joshua. Una, nagpakumbaba siya. Nabagamit siya ay Diyos. Hindi niya inangkin. Hinubad niya kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagpakumbaba. Ngayon naman siya ay sumunod. Paglilingkod ng pagsunod. Hindi naman siya hindi sumunod eh. Tama. Sumunod siya hanggang kamatayan sapagkat may plano ang Diyos sa tao. Kaya kung may mga plano tayo sa ating buhay, kailangan natin sumunod sa patakaran ng Diyos, sa utos ng Biblia, at maging sa ating mga trabaho. Kailangan natin sumunod. Submission to the authority. Kung sa lalan, may mga patakaran dyan. At kailangan sundin namin. Amen. As mas lalo pa sa Panginoon. Sabi ng Bible, paglilingkod ng may pagsunod. In Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Sumusunod ka na nga. Sumusunod ka, pero ang dami mo naman sinasabi. Puro ka reklamo. Ano ba yan? Huwag ka nang mag-reklamo. Kung susunod ka, huwag ka nang mag-reklamo. Kung mag-reklamo ka, huwag ka nang sumunod. Tama. Kasi wala rin eh. Kasi nautos ng Bible, gawin ninyo lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Pwede ka naman mag-reklamo eh. Pero yung gumagawa ka, ano ba naman ito? Wala kang kagalakan sa puso na gumagawa. Ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan natin sumunod. Paglilingkod na may pagsunod. Bakit? Pag tayo ay naglilingkod na sumusunod sa Panginoon, mararamdaman natin ang kapayapaan mula sa Panginoon. Mararamdaman natin ang kagalakan mula sa Panginoon. Pagpunta nyo pa lang dito, sabi ko nga sa inyo, pagsunod nyo sa Panginoon niya, kaya kayo ay masaya. Amen! Sabado pa lang, inahanda na ang mga damit. Pinaplansa na. Tapos yung pang-opening namin, pag may kinukot yung pera, pinaplansa. Totoo po yung pinaplansa ng pera. Huwag na susunogin. Masarap po sumunod sa Panginoon. Pag sumunod kasi naman sa Panginoon, hindi ka naman liligaw eh. Pagpapalain ka naman ng lubig. Kaya yun pang kailangan natin. Sabi nito, hindi ka nagreklamo o nakikipagtalo. Kasi ang pagkipagtalo po ay hindi po yung pagsunod. Ang pagreklamo ay hindi po yung pagsunod. Sumusunod ka pero reklamo mo, wala po ang pagsunod. Kaya kami ng mga lalaki, katutulad kami sa inyo. Pag may mission namin, talagang ang mission ng mission. Ang napag-usapan namin, puro na lang kasiyahan. Ang mission magreklamo kami, hindi na lang reklamo. Pinapasaya na lang namin ang buhay namin. Kung napag-usapan namin, sino siyang may kasalanan, ganito ganyan, masaya po kami. Kaya yung mga natin, yung mga kasama natin ng mga nag-mission na marami tayong kasama na nag-mission yung mga evangelisyan, yung mga evangelista.
Pag sila evangelist, hindi kayo. Mga evangelist siya, mga sumaka ko. Sila Pastor Eric, sila Pastor Albert, sila Kuya Dani, Kuya Imon, sila Kuya Ramin, Kuya Buboy, Kampal, kasama namin yan. Walang ano yung pag yung dalawang mabal kasama namin, hindi kami nahirapan. Sinabi namin, timpla ka na kami, titigil talaga yun. Ibig sa madaling salita, ipinapakita sa akin. Masaya po sa isang samahan na tayo ay sumusunod. Sino ang unang natutuwa? Unang Diyos! Pangalawa yung mga namumuno. Kaya purihin po ang Panginoon, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Kaya yun po yung paglilingkod ng mayroong pagsunod. And Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong pong pusong pagsunod ng ako'y kasama Panginoon sa lingkod, lalo kayong maging masunurin. Ngayon ako'y malayo na sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Nang ibig sabihin, kahit hindi na akong kasama, sabi ni Paul sa mga taga-Pilippo, maging masunurin pa rin kayo. Ano gusto kong sabihin? Kahit wala nang nakakakita, nandun pa rin ang ating sunod. Amen! Halimbawa, nag-mission ka. May pupuntahan ka, wala naman nakakakita, isusukat ko na lang. Ano yung tinusundan mo ba ako? Amen. Hindi po gano'n. Ang pagsunod sabi nito, kahit walang nakakakita sa'yo, walang nagbabantay sa'yo. Kahit nag-iisa ka na lang, kahit may kasama ka, dapat patuloy pa rin ang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Kailangan natin sunod. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, naranasan ko po, ito po. Hindi ko po tinatas ang aking sarili. Marami naman nagsasabi sa akin na maganda yung ginagawa ko. I'm proud. Kasi pag nag-mission ako, sumalis, lalo na dito, ito pa, umikip ako dito. Nag-iisa rin talaga. Pero hindi pa ako nabubuhay. Kasi ang alam ko, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pa talaga. Tama? Hindi pa talaga. Kung wala ng barkada mo, wala yung whispering mo, wala ka na, hindi po. Ang paglilingkod sa Panginoon para magkaroon ka ng kagalakan, individual. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon na may pagsunod, ano man ang gagawin mo, masaya ka. Ang masarap ang lakad, kahit walang kasama, kasi kausap ko si Jesus Christ. Kaya pag ako sa mga nag-iikot, nag-ano po ako na, ito, tawag, hindi naman ako lagi, ano lang, nire-record ko lang, nag-ano ko, bibidyo lang, pati ko lang. Kahit wala ka sa, napakasarap po. Kasi bakit mga magulang at kapatid? Tatandaan po natin, kasi dahil ang panahon, sabi ko sa inyo, sabi ni Pastor Jimenez, dami sa amin kapag-ilig kapag kahit walang kayo kasama, ang kasama nila nag-ibig. Nag-ibig pa rin sa kanila. Amen! 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 Kung hindi na umatin ang sambahayan natin, ikaw na lang nag-iisa, umatin ka rin. Kasi minsan sa Panginoon, pag hindi na ka nag-iisa, nawala ka na. Kaya kailangan natin, kung ikaw na lang ang umatin, maghihamo ka sa kanila, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Ganda ng pagsunod ka. Magpatuloy ka pa rin. Kasi ang pagsunod, hindi mo tinitingnan ng mga pangit na bagay. Wala kang pakialam dyan. Ang pagsunod ay isang kagalakan mula sa Panginoon na may pagkakaloob sa atin. Na kahit yung mga, halimbawa, may mga kasama ka na wala na. Huwag kang magpapadala yun. Sasabihin ko, wala na sila. Nag-isa na lang ako. Halimbawa, dati marami kayong nag-aayos ng bangko. Ngunit na wala sila. Hindi ko na lang mag-isa. Sunod ka lang sa Panginoon. Huwag kang magreklamo. At alam mo ba, kung may nawawala ko sa church, may binabalik ko ang Diyos ng iba. Tama po ba? Kaya pag may nawawala sa atin, dapat tayo dumarami. May pinuntahan akong church.
ganda naman ng ano nila, programa, ganda ng ang pastor kung magsalita matindi, talagang ang English, talagang mga maganda eh, parang Islam eh. Talagang magsalita. Pero ang menu nila, hindi naman tayo kumitingin nila. Example pa lang, nasa 12, hindi ako sa 20. Hindi pagkatapos, ganito, pinipinto ko sa inyo kasi alam niyo po, mapalat po tayo GCA ng mga gulang kapatid. Bakit tayo mapalat? Kasi kahit may mga problema tayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen! O, sino rito ang walang problema? Pagkatas ng kamay! O, yung maraming problema, pagkatas ng kamay! Kami natin problema. At alam niyo po ba, mga magulang at kapatid, yung problema natin na marami, ang problema, mga pagsubok natin marami, yun ang hamon natin para magpatuloy sa Panginoon. Yun ang hamon sa atin eh. Kapag di ka magpapatuloy, kawawa ka, mag-aaral ng magulang ng kapatid. Kaya nakikita na kahit bumabagsak na tayo, namihina na tayo, hindi tayo tumitigil sapagat ang gusto naman na pagbibigay sa atin ng kalakasan, ang kailangan ng sa atin pag-inig to the five sunod, hindi niya direkta. Kaya purihin po ang Panginoon sa Kristo. Di ba, minsan, pag mauna na naman, nasusunod na ako ng linggo atin. Isusunod na linggo, mainit. Mainit na naman. Sa susunod na linggo na lang ako atin. Isunod na linggo, may bagyo. Ay, may bagyo na naman. Susunod na lang ako na linggo, aatin. Hanggang dumating ang panahon, wala ka nang atin. Kaya mga magulang, tadaanan natin mamaya na. Alam niyo po, napakasarap po na magpaglinggo na may pagsunod sa Panginoon. Kaya bakit? Makakamtay yung pag-iisip ni Kristo pag nasa ating ito po ay magagawa natin. Kaya yung portion natin ni Paul sa mga kagapinig ko. Giving the mind of God. Giving the mind of Jesus. I-adopt natin yung attitude of Christ sa buhay natin. Kasi pag hindi natin sa pamuhay, yung pag-uugali ni Kristo, hindi ka talaga tayo magpapamilya. At napakito pa nga, ako ay naging Christian. Ako po ay, dati naman mataas ang bulis ko. Tugat din ako. Anak ko. Pero dumating po ang Panginoon at Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi pa na maganda sa Kristiano. Kaya dati na ang pagkali, dati mataas ang bulis. Ang gusto ng Kristiyan, ang gusto ng Panginoon sa akin, yung busis natin ay ang dahang tawag. Mahinaw. Masarap po ang nagiging mahinaw. Kasi pag nanggagalaiti ka, laki kang nanggagalaiti, laki kang nagagalit, maniwala ka. Ang buhay mo hindi naaabot ng isang buwan. Lagi kang may magkakataoy talaga. Pero ang tao marunong mahinaw. Kahit ang kausap niya ay hindi mahinaw. Kahit ang kausap niya ay trate, pag ikaw ay mahinaw, tatanda natin. Magpaglalawalay mo kayong dalawa, hindi ka maaabot. Bakit? Mahinaw ka. Pero kung sasamahan mo siya, pag nabalik siya, ganun ka rin nagagawa mo, magbibalay kayo na hindi maganda. May nakuha ba? May araw na kayo na pulot. O, kailangan natin sa pagsunod, dapat may kahina. Mahina. Pinagusto na ko. Okay. Number leadership. Si Jesus Christ po, ito yung paglilingkod niya. Paglilingkod na nasasapot ng kalooban ng Diyos. Paglilingkod na nasasapot ng kalooban ng Diyos. Dapat sa ating paglilingkod, na doon tayo, nasasapot tayo ng kalooban ng Panginoon. Kasi pag tayo nasasapot ng kalooban ng Diyos, makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yun ang sabi ng Bible eh. Sabi ni Jesus Christ, not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus Christ. And my meat is to do the will of God. Ang trabaho pang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Nasabi ni Jesus Christ yun. Kaya kung ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, maglilingkod tayo na nasakot ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan ko natin. Makakasunod tayo
tayo kahit anong hirap ng buhay. Sa totoo lang, napapahirap ng alam mo naman sa atin, nahirapan tayo sa buhay na ito kung tayo wala sa Panginoon kung hindi tayo sumusunod sa kalooban Yung kahirapan na na-exercise natin Pero sa pag tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon tayo ay sumusunod, kahit maraming hirap, pero may topic ako yan may ano kayo, kahit maraming hirap, pero maginhawa ka. Amen, ako ba nito? Kahit mahirap, pero maginhawa. Totoo po yun, mahirap ang buhay. Pero kung sumusunod ka sa kakalungan ng Panginoon, ang buhay mo ay maginhawa. Kahit ang bulsa mo ay walang pera, kahit ikaw ay, kung baga sa sabi nga nila, kulang ka, maraming pagkukulang, pero pag ikaw ay sumusunod sa kalooban, ang presensya po ng Diyos ang pumupuno. Amen! Ang presensya ng Lord. Kanina, pagpunta natin dito, marami tayong dalahin, marami tayong pasandasan ng mga problema at pagsubok, pero dahil sa pagsamba natin, sa presensya ng Lord, naisan tayo. Purihin po ang Panginoon. Naisan tayo. Kaya pagpunta mo sa church at nakarinig ka ng salita ng Diyos, pasandasan mo ang mundo. Hindi may pinta kung ano ang itsura mo. Kung bilog pa ba o ublong. Pero purihin po ang Panginoon. Pag ikaw ay nasa presensya ng Lord, mawawala yan. At ikaw ay magiging laging naka-smile na Kristiyan. Tingnan niyo yung katabi mo. Pag nakasimangot, kurutin mo. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang buhay. Kahit may problema at wala pang pera ay laging masaya. Ganito ang buhay mo na kay ganito ang buhay mo na kay lakasan mo naman. Ganito ang buhay mo na kay masaya mo na tayo. Alam mo, hindi lang ang buhay mga magulang ng tayo. Sabi nga yung problema, given na yan. Kahit ang gawin natin. Ang mundo ay masama ng masama. Amen! Ang mundo ay polluted na. Ibig sabihin wala na. Ang kailangan lang po natin, enjoy natin ang ating buhay. Sabi nga dito nang tumayo kanina, wala nang ligtas na lugar. Maging sa bahay, hindi na May masakit na. Alam niyo po, ang ligtas na lugar, sa piling na lang ng Panginoon. Amen at wala nang iba. Hindi mo alam yung katabi yung ginapapatay sa iyo. Yung katabi mo magmumulog sa hagdan Oo, di ba? Tinatira na. So tingnan nyo yung nangyari dun sa yung barilan doon. Mga kaklase, di ba? Oo. Kaya nga hindi chinik ng guardia dahil alam nila Hindi natin alam. Kaya mag-ingat po tayo. Totoo po ito mga mag-ingat sa tabi. Sabi ng Bible na ang tao may kainaan. Ang Diyos po talaga dapat natin isama. Ang ligtas na lugar ay hindi sa mga material na bagay. Maging tao man ito, pinensya na may kayamanan. Ang tunay na kaligtasan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Kaya sabi ng awit at sa verse 4, sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ng iyo makakakarapat ng Panginoon. Hallelujah! Sumilin po ang Panginoon. Sabi ng Bible, in Philippians chapter 2, verse 13, sabagat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Tingnan mo, buti upang iyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos mo rin ang kumikilos Amen. Kaya kailangan natin ang pag-iisip ni Kristo sa ating puso. Kasi kung nasa atin, siya mo rin ang kumikilos sabagat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos pa rin ang tutulong, hindi ikaw. Napakaluwanag ang salita ng Diyos. Kaya, bibigyan naman magkaroon tayo, taglayin natin ang pag-isip sa ating Diyos.
at mararanasan natin yung naranasan ng Kristo. Na kahit siya ay dumaan sa kahirapan para ipako sa krus ng Kalbaryo, hindi siya sumulit din, nagpatuloy sa tulong. Kaya siya ay nagkaroon. The winner never quit. The quitter never quit. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya, yung mga tisod, mga tampo-tampo, alisin natin yan! Amen! Pag nagtampo ka, ikaw ang lugi. Yung pinagtampuhan mo na sa church, kung magulang ang kapatid, alam mo, tuunan mo sa prato ng Panginoon. Gusto ng Lord na, hindi ko talaga na may pagsunod sa Panginoon. Gusto ng Lord na, pag-ibig ko naman, naayos sa kanyang kanunuban. Sabi rito, pag nagpasakop naman tayo sa kanunuban ng Diyos, siya naman ang gagawa para sa atin eh. Sabi ng Bible eh. At sabi rito, mamamangha ka na lang sa inyong ginagawa. Di ba? Sabi nito, mamamangha ka na lang sa inyong ginagawa. Na yung dati mong ginagawa, at makikita mo na lang, yung mga dati mong ginagawa, makikita mo na lang, may magkakaroon ng changes sa buhay mo. Maramdaman, akala mo, Lord, ito ba kumakala? Yung pala kumagawa ko na sa atin ng Panginoon. Alam ba natin na ang Diyos ay gumagawa na para sa atin? Kasi pinagbago sa atin ng Lord eh. Ang layunin ng Diyos ay pagpalain ka. Ang layunin ng Diyos ay pagpalain ka. Jeremiah 29:11. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Anak tayo ng Diyos at walang tatay na gusto mapahamak ang kanilang anak. Lalo pa ang Diyos natin na sa langit, ayaw ng kanyang anak ay mamulubi, ayaw ng anak na ay magpatiwala. Ang gusto ng amang nasa langit, tayo ay pagpalain ng Panginoon. Gusto niyo bang pagpalain? Heaven, the man of God. Renew our mind. Mahirap pero madali pag nasa Panginoon po tayo. Renew. Paglilingkod na may malasakit sa nangangailangan. Ano po yan eh? Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo hindi para sa kanyang sarili. Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo hindi sa kanyang sarili, kundi dahil sa pagmamalasakit sa atin. Sabihin mo sa katabi ko, nagmamalasakit ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Sabihin mo sa katabi ko. Hanggang ngayon. Ang pagmamalasakit ng Panginoon ay walang katapusan. Niligtas ka na ng Diyos. At habang ipinagtrabaho natin ang kaligtasan, ang Panginoon ay nagmamalasakit po sa atin. Bawat isa sa atin ay pinagmamalasakitan ng Panginoon. Sabi nito sa Galatians chapter 2, matulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sabi nito, tulong-tulong, yung maliit na tulong, pag pinagsama-sama, matutugunan ang pangangailangan at pasanin ng bawat isa. Tulong-tulong. Alam niyo po, may patay po tayo si Ate Bamba. Siya po ay dating umatin dito na wala pa siyang sakit. Then dumating po na nagkaroon siya ng karamdaman, mahirap pala yung diabetes, yung sakit. Nabulag po siya, nagkaroon ng maraming komplikasyon sa buong katawan. Alam niyo po mga magulang kapatid, hanggang siya po ay namatay. Nung mamatay, wala pala siya disease. Ang presyo ng kanyang kabaw is 20,000. At siyempre may maraming ba? Sabi sa akin, kasi mga malalapit sa akin yung ano na ito, pamilya nito. Kasi yung si Bamba, first cousin po ng aking may bahay. Sabi ko, siyempre bilang, kumbaga, pinaturing na namin ng mga kabuhay. Nag-usap kami, yung kanyang mga anak, sabi kapatid. Sabi ko sa kanila, wala naman ibang magtutulungan, kundi tayo. Meeting kami nag-usap kami. Kaya, pagbubuti ako. Purihin po ang Panginoon. Kaya ko lang ang kwento ito.
Kahapon kasi Friday sabi sa akin, pagkumayari ng Tito, Friday kailangan namin makulipin na yung 20,000 at dadala ko dun sa sa funeraria. Purihin po ang Panginoon. Friday ng umaga. Yung 20,000 na kakailangan nila, sumunod na pa. Palitan po. Bakit? Pagtulong. Pag tayo po ay nagmamalasakit, yung kunti lang natin na ambag, kunti natin ibigay sa ating kapatid, lalo na may karamdaman. Kaya pa lang dito ha, yung tayo dito, mag-5 piso na lang tayo. Kung 300 tayo, o kaya 100 na lang, sa 5 piso, 100 times 5, 500. Tama. Tama pa mathematics ko. 5 times 300. 1.5. Ano na yung bagay? Yung may sakit, nakakabili na ng ng pambuhol niya. Dito. Diba na isa ito ang magulo na pag may tulong, may malasakit. Nakakaano talaga eh. Nakukulang-kuha talaga. Kaya mga magulang at kapatid, kailangan dito, pag hindi ko may malasakit sa nangangailangan, tulong-tulong, yung balik na tulong, pag pinagsama-sama, patutugunan ng mga kailangan at pasanin ng iba, ng lahat. Okay. Letter A. Hallelujah. Paglilingkod na may kaaktibat na sakripisyo. Hindi tayo pili maglingkod na walang sakripisyo. Kasi si Jesus Christ, nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Yun ang ginawa ni Jesus eh. He sacrificed himself. Para sa akin at para sa iyo. Diyos ka, ipako sa krus ng Kalbaryo, duruan, tusukin, patayin, durugin ng hindi ka pa yan. Pero bakit? Nagsakripisyo po siya para sa akin. Kaya pag dinigod po sa Panginoon may sakripisyo, kumaga sa trabaho may overtime. Nakukuha niyo po. Alam niyo po, bilib po ako sa mga kinamanan kung tinatas yung grupo namin. Ito ba kasi sa grupo ko namin, dala namin kulong-kulong. Minsan kay Kuya Ingong, minsan kay Kuya Dane, Kuya Rame. Minsan, sila ko yung kami sinakasama sila. At muling po ang ginawa mga magulang ng kapatid. Kahit bagyo po, napapansin ko kahit bagyo, na dapat pag bagyo, di ba, marami ka na kami, ganito, ganyan. Hindi po masaya po kami. At itong kagandahan, pagkatapos maglinggo dahil manamit ang panahon, hindi siguro may lubang. May nagbibigay sa akin yung kawan din ng pangalan. Masarap po namin sa sakripisyo ang paglilingkod. Sabi ni Kuya, pag pinapasan ka daw ng isang kilometro, gawin mo 2 kilometro. Parang sinabi, pag sinapagpas sa kabila, mga magulang at kapatid, ang paglilingkod ko ay mayroong kaakwibat na sakripisyo. Kaya anong babalitaan ko na sila at Bianca ay narito na galing ko sa tabi, sakripisyo mo po yun ating Bianca. Parapan po natin. Sakripisyo yan. Sa paglilingkod dapat may sakripisyo sa anumang aspekto ng ating buhay. Sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod dapat may sakripisyo tayo. At isang bagay lamang ang natutunan ko pag may sakripisyo. Ang isang tao na may sakripisyo, pag ito ay na-experience natin, naranasan natin, gagawin at gagawin po natin ito. Gawa ng pagre-reklamo. Pag nakasanayan natin ito, maganda po. Maganda po, mga magulang at kapatid. Sabi nito, sa ating paglingkod may kaakibat na sakripisyo, ang tunay na lingkod ay sumusunod kahit hindi maginawa. Minsan may kahirapan talaga. Minsan may kawala. Pero kailangan mo sakripisyo. Sa aming mga pastor, hindi natin na wala, yung mga kasama natin dito na naglilingkod sa Panginoon, may sakripisyo talaga. Hindi ko magsakripisyo, lalo na yung kapatid mo na nangailangan din siya.
Yung biroan namin sa Malis, kilo lang yan, huwag ka nang doktor. Ang gamot niyan, tubig. Tatawag si Pilipinas. Kasi may binisita kami. Ano ang sabihin mo? Nahihilo, pastor. Hindi, kasama kayo ganyan so. Bigla ko sa ganyan so. Hindi natin ang mugin. Alam mo ba? Wala pang panalangin yun ha? Isang daan pa lang, uwi pa lang. Nung walang hilo. Dami pa kung may panalangin. Kaya po rin mga Panginoon, mga kapatid, ang bigo ng Diyos ay hindi naman tayo na naglilingkod lang kung yung pagpata nyo ang lang, mayroon kang talagang sakripisyo. Oras mo, lakas mo, panahon mo, bulsa mo. Gusto niyo ba bang magpastor? Alam ko natin ang Panginoon ba yung sa inyo? Kung ang masarap, alam niyo ba mga magulang at kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay mahirap. Pero ang paglilingkod ka sa Panginoon, iba ang kapalit, hindi material na bagay. Ang kapalit, yung kagalakan at kasayahan, bakit nakakasunod ka sa Panginoon. Kaya kayo na natin mga magulang, lagi natin pakinggan. Ang lahat natin napag-aralan ay hindi natin ito magagawa. Maliban ng pag-isip ng Kristo ay hindi natin bagay. Kaya ang hamon ni Paul sa mga taga-Pilipos, may kanya-kanya silang kultura. Kung ano ang nangyayari sa church ngayon, nangyayari din sa kanila. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul para sa ating lahat, taglayin natin yung pag-isip ng Kristo. Let us have the mind of Christ. Having the mind of Christ, na ang ibig sabihin, i-adat natin ang pag-uugali ng Kristo. Tingnan. Sabi magpatapos, kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, tingnan mo yan. Kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, hindi tayo, anong number one? Pangalawa! Pangatlo! Pangapat! Panglima! Amen! Hindi tayo magdadalangin, hindi tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa, hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magdadalawang isip. Yung po kaisipan ko. Hindi siya nagdalawang isip. Lord, ibaba ko sa krot. Hindi ka magmamalaki. Kung may magmamalaki ka man, ang pagmamalaki natin si Kristo. Pero kapag nag-pray, pagkatapos ko, kung may dapat akong ipagmalaki namin, laman ako ng aking puso yun. Sabi ko nga, pag ako namatay, magpapulol ako. Sana may preaching ako na ang Diyos ang aking pinagmamalaki, ang gusto natin pinaglalabang. Kasi yun ang sabi mo, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, hindi ka magpamalaki, hindi ka magmamayabang, hindi ka magdadalawang isip na mag-ibig sa Panginoon. Bakit? Taglay mo ang kaisipan ni Kristo. At ang sabi rito, kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglilingkod, maglilingkod tayo ng may! Pangalawa! Pangatlo! Pang-apat! Panglima! Palakpakan ko natin ang Panginoon. May pag-TPH ng mga music ministry, nakita natin. Nag-overtime sila, mag-practice lang. Kung kaso ng pag-TPH yun. May kadalakan ka, may karunong mga ka. May katapatan ka. Ako magpipinto sa inyo. Hindi ako ito kasi kung ako, pinito ko na. Nawa, itong pinto ko ito, alam di. Ano yan? Dawag-dawagan ng pastor para siya kalaktakan, para tayo dito. Huwag pinito. Pinito ko ito nung, kasi pag pinito natin sa Panginoon Panginoon, ang isip dito sa tayo ito na talagang kapatatan. Pinito ko ito sa nagawa ng lalaki. Nung
Monday siguro yung nag-deliver ako sa Divisoria. Sana magmamahal ko sa atin. Ang singilin ko po ay, kasi 10 bucks times, kasi ang magiging sa discount dito, aabot ng 1,350 na lang ang 10 bucks. Ngayon, nung magbayad sa akin itong si Kuya din, hindi ko alam kung sinusubukan ako kasi nangyari na sa kanya yun eh. Nung nagbayad sa akin, sumugat ang kabinet ko na aking mga nakaraan. Ngayon na ulit na. Pag binang ko ng pera, dito, kasi pag binilang mo dito, tama naman, 1,300 ay 10,350. Kaya lang sa kabila, di napansin siguro ko yan doon at hindi ko rin napansin na may natiklog na dalawa. Kaya, sa madaling salita, susubra ng 2,000. Kung pinilang ko, tama naman eh. Ang ginawa ko, pinipulay ko na. Kasi pagka pinipili ko yung lumang 1,000. Pinipili ko. Nung pinilang ko na, sabi ko bakit naging 15,000? Basta 15,000 tayo kami gano'n. Di sumusubra ng ng 2,000. Pinilang ko ulit. Baka mamaya, balik ko ako naman ang makulang. Hindi ka ba nagkamali? Sabi ko, sobrang ko ang gano'n. Alam mo kung mga pinagkakalit, bago ko ibigay na. Sabi ko, muntik na akong kapukso. Kasi inisip ko ang bayarin ko sa pagkakas lalaki. Ang kaaway. Ang kaaway ay laging bumubulo niyan. Pag may mga tukso, dapat maginanda tayo. O tukso, layuan mo ako. Ganun. Dinali ko sa kanya. Alam mo, nakapapagawa ko sa Panginoon eh. Kasi kung ako hindi ko na ibabalik yun. Gagawin ko pa yun, maging hero pa ako. Kasi yung 2,000, iaambag ko na dun sa patay. Kaabuloy ko. Yung 1,000, ibibigay ko kayo. Kuya Gia, dahil maganda naman ang gagawin ko, di ba? Ilan na nag-aawalan sa akin. Pero ulihin ko ang Panginoon. Sabi rito, kung taglay natin ang kaisipan ni Kristo sa ating paglingkod, magkakaroon tayo ng kapatawaran. Amen. Magkakaroon tayo ng kapatawaran. At sa kukulang, hindi ko po magagawa yun kung wala ang kaisipan ni Kristo sa buhay natin. Kaya kung ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, nagkakaroon tayo ng katapatan, kasipatan, pagtitipis, kagalakan, at karunungan. Palakpakan po natin. Hallelujah. Sabi mo kayo, Pilipos 2:15. Bakit kailangan natin taglayin ang pag-isip ni Kristo? Karoon kong nagtanong ng kasabutan ng Titus chapter 2 verse 15. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Ulirang. Magsama din sa parang isang tayo. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. Kung baga huwag natin pinitalang matutulad sa kanila. Sa gayon, anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sa gayon, basahin po natin sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Parang hindi kayo na-expect ko ulit. Ulit! Ulit ko pa. Upang tayo maging mga uli ng anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan, baluktot at masama sa gayon. 1, 2, 3. Yun po ang kanya. Kalakpan po natin. Gusto ng Lord ang kanyang kaisipan ngayon. Magmimang tayo. Gusto niyo mag-lining, maliwanag, maging isang ko. Kaya natin. Pag isip ito, kaya na sa atin. Kaya na natin ngayon. Kaya po. Let us pray. Father God, nagpapasalamat kami sa matagumpay na pagtatapos ng aming gawain. Salamat sapagkat ang aming preaching ay nakasentro sa iyo, Panginoon, hindi sa aming mga sarili. Ang preaching namin ay lakas ka, Panginoon,
at nakita mo po namin kung gaano ka po kadakila na kailangan po namin, Panginoon, ay mataglan namin ng inyong kaisutan. Tulungan mo po kami, Panginoon, O Lord, na maadatnan ng mga ating kibugan. Mapagsumikapan namin, na gawin namin ang mga kalooban mo. Pagpalaan mo po kami lahat sa mga naumuna sa iyo, ngayon, Panginoon, sa lahat na naglingkod sa iyo, sa music ministry, sa bawat mga tumayo, mga nagsakripisyo, maging sa mga nag-ayos ng mundo na hindi nakikita, pagpalaan mo po sila, Panginoon. At maging sa mga technician, Lord, pagpalaan mo sila, sapat kami ay naglingkod na naayos sa iyo, Panginoon. Pagpalaan mo po ang maumuna sa inyo, Panginoon na namin po ngayon. Ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi, lalo na po sila po ay may mga dalang sasakyan, ingatan mo po sila na makarating sa kanilang tahanan ng matiwasaan. Patuloy natin itas ang ating dalawang kamay. Sa ngalan ng Ama na nasa langit, na may likha ng lahat ng bagay, sa aming Panginoon Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo at nagligtas sa amin, at sa banal na Espiritu na patuloy na umaaling at patuloy na tuturo sa amin, mga kapatid, humayo kayo na dala ang presensya at handa ng Diyos. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat sabi ng Amen.